Hello mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan na i-like, i-share at i-follow or i-subscribe ang ating Facebook page at YouTube channel. Huwag ding kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga weather updates. Ngayon, ito na ang inyong weather update ngayong gabi. Ayon sa latest update ng PAGASA, meron tayong mino-monitor na low pressure area kasalukuyang nasa 130 kilometers east-northeast ng Borongan City, Eastern Samar. May dalawang posibleng senaryo para sa landas ng low pressure area na ito. Scenario 1, magmo-move ito pa northwest, babaybayin ang east coast ng Eastern Visayas at Bicol region, at pagkatapos ay tatawirin ang Central Luzon papunta sa West Philippine Sea. Scenario 2, papasok sa Eastern Visayas at babaybayin ang Southern Luzon bago makarating sa West Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, sa kasalukuyan, nananatiling mababa ang development potential ng low pressure area dahil sa interaksyon nito sa kalupaan, kaya mas mababa ang chance nitong makakuha ng enerhiya upang mag-develop. Gayunpaman, kapag nasa West Philippine Sea na ito, tumataas ang posibilidad na maging tropical depression o ganap na bagyo na tatawagin natin na Bagyong Jacinto. Dahil sa low pressure area na ito, malaking bahagi ng bansa ang magiging maulap at may mataas na tsansa ng scattered rains and thunderstorms. Kasama dito ang Visayas at Bicol region, pati na rin ang malaking bahagi ng Luzon maliban sa Ilocos region. Kasabay nito, ang southwest monsoon o habagat ay patuloy na nakaapekto sa bansa, lalo na sa Western Visayas, Western Mindanao, kasama ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Soxargen. Mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa mga lugar na ito. At sa ating weather advisory? Ayon sa PAGASA, dahil sa pinagsamang impluensya ng low pressure area at habagat, Eastern Luzon, Aurora, Rizal, Quezon, Laguna, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, at Southern Leyte, 50 to 100 millimeters ng pag-ulan. Palawan at Antique, 50 to 100 millimeters dahil sa habagat. Maaaring magdulot ito ng localized flooding, flash floods, at posibleng landslides. At sa ating weather outlook for the next days? Tuesday afternoon to Wednesday afternoon, August 27. Patuloy ang epekto ng low pressure area at habagat. Mga highlighted na yellow provinces ay patuloy na makakaranas ng 50 to 100 millimeters ng ulan. Wednesday afternoon to Thursday afternoon, babawasan na ang impluensya ng low pressure area. Ang mga apektadong lugar ay Occidental Mindoro, Palawan at Antique na makakaranas pa rin ng epekto ng habagat. At sa ating forecast sa major areas, Metro Manila, maulap, may mataas na tsansa ng pag-ulan. Sa Mindanao, mas magiging maaliwalas ang kalangitan sa susunod na araw at ang posibilidad ng pag-ulan ay limitado lamang sa scattered thunderstorms. Paalala sa ating mga kababayan, ayon sa PAGASA, ang low pressure area na ito ay may mataas na uncertainty kaya maaaring magbago ang landas o intensity nito. Panatilihing updated at manatiling alerto sa mga susunod na advisories, kabilang ang thunderstorm advisories at heavy rainfall warnings. At yan mga kababayan, sana ay nakuha ninyo ang lahat ng importanteng impormasyon para maging handa sa darating na panahon. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-follow or mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating weather report. Ingat at manatiling ligtas.